dito sa Matthew chapter 6 no, verse 5. Sinabi dito no, na and when you pray, you shall not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogue and on the corner of the street, that may be seen by men, that they be seen by men. So, ang sabi natin Panginoon no, na huwag kayong gumaya sa mga taong hypocrites no, na gustong magdasal no, o manalangin na nakatayo sa loob ng sinagoga o sa mga gilid o sa tabi ng mga daan o sa mga daanan para lamang sila ay makita ng mga tao at purihin sila ng mga tao. So itong mga bagay na ito ay hindi pala gusto ng ating Panginoon. So ang gusto ng ating Panginoon is yun nga, sabi niya no, sambahin natin siya sa espiritu at sa katotohanan. Ayon dito sa kasulatan dito sa no, chapter 6 no, rin, no, na verse 16 is, but when you pray, chapter 6 verse 6 no, but when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in secret place, and your Father who sees in secret will reward you. So ang gusto ng Panginoon sa atin, ang gusto o utos ng ating Panginoon is kung mag-pray tayo o magdasal o manalangin tayo sa ating Panginoon o sambahin natin ang Panginoon, is papasok tayo sa ating mga kwarto, sara natin yung pintuan, bintana at sambahin natin ang Panginoon at magdasal o sambahin natin ang Panginoon na nasa langit na hindi natin nakikita, na nasa kanyang secret o sa mga sekreto ba na ginagawa natin sa pagdarasal o sa paghanap natin sa ating Panginoon o pagsamba natin sa ating Panginoon. Kasi ito yung gusto ng ating Panginoon na sinasabi dito no, na sambahin siya sa espiritu at sa katotohanan, kasi ito ang gusto ng Panginoon sa atin. So maraming mga tao no, na nagsasabi no, na sambahin natin siya dito sa loob ng kuwan ganito, sambahin. Hindi ko sinasabi na masama yan. No, hindi ko sinasabi. Pero kung kung babasihan natin ang Biblia, wala talaga dyan. Ang gusto ng Panginoon sa atin is true worshiper no, na hanapin natin siya sa katotohanan at sa espiritu at katotohanan. Ito yung gusto ng ating Panginoon. Utos mismo ng ating Panginoon. So do not be deceived. Kasi maraming mga pastor no, na utos na dito, sambahin nyo to, kumanta kayo na ganito. Hindi ko sinasabi na mali yan, pero kailangan nating sundin yung utos ng ating Panginoon. Hindi ko kailanman sinasabi no, na mali ang pagpasok sa simbahan. Ini-encourage ko rin yung mga tao no, na papasok sa simbahan to listen the word of God, pero dinidiscourage ko rin yung mga tao no, na sana no, umiwas kayo sa mga leader no, na nagtuturo ng mga maling turo, kasi hindi lahat ng nagtuturo dyan no. So do not be deceived no. Sundin nyo po ang kalooban ng Panginoon, ang utos ng ating Panginoon. Kasi sabi ng ating Panginoong Kristo pagdating ng araw, hindi lahat ng tumatawag sa akin na Panginoon, Panginoon makakapasok sa kaharian ng langit. Sinabi niya hindi lahat no, hindi lahat, kundi sila lamang na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon, ating Diyos Ama na nasa langit. Sila lamang. Kung paniniwalaan mo yung iba, kung hindi mo susundin, kasi maraming mga tao na to na nagiging hypocrites, kasi sinabi ng ating Panginoon dito no, you shall not be like the hypocrites. You shall not be like the hypocrites. Huwag kayong gumaya sa mga hypocrites no, na for they love to standing in the synagogue, for they love to pray standing in the synagogue. Ito yung mga hypocrites no, na gusto, pero yung puso nila malayo pa rin sa Panginoon. Ang Panginoon kasi, yung hanap sa atin ng Panginoon, isambahin natin siya sa espiritu sa katotohanan. Kasi kasi para yung puso natin is truly na may alay natin sa ating Panginoon. Hindi dyan sa mga kasi sometimes kasi is hypocrisy kasi yan yung mga ginagawa natin dyan Sumasamba sa natin, kinakantahan natin ng Panginoon, sinasamba natin siya, praising God, worshiping God. Kumakanta tayo ng mga praising worship no. Pero yung puso natin malayo. I-compare mo doon sa mga tao no, na truly talaga no, na or kumbaga totoo o tutuhanin o katotohanan yung paghahanap nila sa ating Panginoon in spirit and truth. Kasi ito yung sinasabi sa atin sa kasulatan. Ito yung utos sa atin ng ating Panginoon. Ito yung susundin natin. Kung hindi natin susundin ang ating Panginoon, baka darating yung araw, sasabihan tayo, no, nakakatok tayo doon sa kanyang pintuan at sasabihan tayo, I never knew you, you evildoers, depart from me. Halimbawa, kung yun yung mangyayari sa atin, no? Kasi hindi natin sinusunod yung kalooban niya, yung utos niya, yung salita ng Panginoon.
So maraming mga tao maraming mga tao na failure no sa pagsunod sa mga kasulatan o sa mga salita ng Panginoon, sa utos ng Panginoon, kalooban ng Panginoon, para lamang sundin yung mga utos ng mga kanilang mga church leader, pastor, ganon, sino ba yun? No, marami. Sa oras yung mga inuutos sa inyo ng mga pastor na yan or hindi ayon dito sa nakasulat sa Biblia, umiwas na lang kayo. Kasi yan ay nagiging pong pintuan patungo sa kamatayan. Hindi po lahat. So kaya nga may Biblia, kaya nga may salita ng Panginoon, kasi ito yung foundation ng ating kaligtasan, yung salita ng Panginoon. Ito yung nagbibigay sa atin ng buhay upang magliwanag yung daan na at ng dadaanan. Pero kung katulad din ng isang tao, dadaan ka sa isang daan sa madilim. Lahat ng tao na dumadaan sa madilim na daan, wala nga siyang ilaw dito kundi ang salita ng Panginoon na siya mag-iilaw. Itong mga church leader no naman na nagsasabi sa inyo no na mga mali-maling mga doktrina o mali-maling pangaral no na hindi naman ayon sa Biblia, ito yung mga tao ni Satanas no, na yung ilaw na dala-dala mo, ito yung pumapatay sa ilaw na dinadala mo. Pag wala kang ilaw sa paglalakad, hindi ka makakarating sa patutunguhan. Kasi the only way, the only light, the light is our Lord Jesus Christ. No, ang sinabi ng ating Panginoon si Kristo no na we are the light of the world. Pero si Kristo ang siyang ating ilaw sa buhay natin dito sa mundong ito. Pag si Kristo nandito sa ating puso or nandito sa atin, mag-iilaw ang buhay natin, mag-iilaw tayo dito sa mundong kadiliman. At yung ilaw natin isi-share natin doon sa mga tao no na namumuhay sa kadiliman upang sila ay maliwanagan din, which is the word of God, ang salita ng ating Panginoon. Pero itong mga church leader no na nagsasabi ng mga maling aral na hindi naman angkop dito sa nakasulat sa Biblia, ito po yung mga tao ni Satanas na siyang pumapatay po sa ilaw ng bawat tao. No? So the only way to the Father is Jesus Christ. No one comes to the Father except through Jesus Christ. The only way, the door, the light, the script, the light, the door, the light, the bread of life, the resurrection and the life. Lahat, no? So it is Jesus Christ, no? So hanggang dito na lang, maraming salamat din. God bless everyone. Amen.